Hello mga kagala, another vlog na naman tayo at for today's episode, samahan nyo akong mamasyal dito sa City of Smiles. Ito rin ang capital ng Negros Occidental. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe at huwag kalimutan na mag-follow at mag-like sa aking mga social media accounts. So ano pang gagawin? Sumama ka sa gala ko dito sa Bacolod! Good morning mga kagala. So ngayon nandito tayo sa Terminal 2 at meron tayong panibagong gala. Nag-grab na lang muna ako kasi madaling araw na. Actually, ang time ay 12:15 AM. For our own safety, nag-grab na lang ako at ang pamasahe nga na inabot ng 370 pesos. So ngayon, ang goal ay mag-check-in. Sa mga hindi pa nakapunta ng Terminal 2, ito yung makikita nyo. Yan. Tapos, nasa likuran natin ang check-in counter. At nakikita ko sa likod na ang haba ng pila. So, good luck sa atin at hopefully maging okay naman ang lahat. So, tara, punta na tayo sa check-in counter. So, yan mga kagala, sobrang haba ng pila. Buti lang kamo, nag-online check-in ako. So, hindi na ako pipila dahil wala naman akong bagahe. Ang mangyayari, papasok tayo sa loob at dire-diretso na nga tayo papunta sa boarding gate. By the way, mga kagala, dito sa boarding gate, i-check yung mga gamit natin. So, kung hand carry tayo, dapat alam nyo yung limitation. Like for liquid na hindi lalagpas ng 10 ml. So, tara mga kagala, papasok po tayo sa loob. Natapos lang i-x-ray yung ating bag. At ngayon, nasa loob na tayo ng boarding gate. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba ang itsura dito sa pinakaloob ng NAIA Terminal 2. So yan, no, nakikita nyo, ang lawak. Mas gusto ko dito actually kaysa dun sa Terminal 4. Yan, di ba? Tsaka dito, ang dami mong mauupuan. Sa Terminal 4 kasi, very limited lang yung seat na pwede, na available sa mga biyahero. At dahil sobrang aga pa nga, so ina-advise ko sa inyo na kapag madaling araw yung flight nyo, mag-heavy dinner na kayo. Kasi right now, ito, mga sarado na yung tindahan. So kahit yung mga tindahan ng coffee, hindi na siya available. Although meron pa rin naman dito mga mabibilhan ng pasalubong katulad yan. So, share ko lang sa inyo mga kagala na ang aking pamasahe dito sa AirAsia ay less than 2,000 lang. Two-way na yun. 993.18 one way. So kapag back and forth, 1,986.36. So almost 2,000. Yun nga lang kapag ganung mga presyo, kapag nakuha mo ng seat sale, expect mo na yung oras sobrang aga o kaya masyadong late naman yung travel. Share ko na din pala mga kagala na kumuha din ako ng travel insurance worth 318 pesos. Kung kaya nyo rin naman, kasi kahit papaano malaking bagay din yun. Alam nyo naman kapag may mga delayed flight, na-loss yung baggage mo, at least meron kang protection sa sarili mo. Ang time ngayon ay 2:15 AM. So mapapansin nyo kung kanina sarado pa yung mga tindahan. So ngayon open na sila. Dumami na rin yung tao ngayon dito sa Terminal 2. Yan o, ikita nyo. Yan, ang dami na ngayon. So konting oras na lang, andun na tayo. So after 1 hour and 20 minutes, nakarating tayo ng Bacolod. So dito muna ako nag-stay at natulog kasi nga sobrang aga ng flight na nakuha ko. At nakarating ako dito ng around 4 AM. So ang time ngayon ay 6 AM ng umaga. So nandito na tayo sa Bacolod Silay Airport. So, ang agenda ngayon ay maghanap ng makakainan para makapag-breakfast at makapunta ako sa The Ruins. Yun yung unang itinerary na gagawin ko dito sa Bacolod. So, nakalabas na tayo dito sa airport at hahanapin natin yung sakayan ng van papunta dun sa Ruins. Magtanong ako kung mayroong McDo dito or Jollibee for me para mag-breakfast ka. So, nandun daw sa city town proper.
Pero pagkatawid natin dito, dito daw makikita yung shuttle van papunta dun sa ruins. Yan, ito siya mga kagala. Makikita natin na yung terminal ay nandito lang sa may likuran o nasa may harapan nitong, sorry nasisilaw. Yan, nasa harapan lang siya nitong airport. So mga kagala, nakasakay na ako ng van at ang pamasahe ay 200 pesos papunta rin. So, hindi naman to ganun katagal na mapupuno kasi nga may dumating na airplane. So, for sure, mabilis tayo makakaalis. Hi, good morning. Yes po for 150. Kapag mga senior, 100, no? Okay. Ayan yung price. So, yun mga kagala. Ang presyo dito sa The Ruins ay 150. Pag senior, 100. Student, 80. And then, children, libre. Pero 8 years old and below. So yan, pagpasok natin, merong chandelier. Wow! Buti na lang naka-open siya mga kagala, oh. Kahit na umaga, no? Kita pa rin natin yung ganda. Grabe, nakaka-inlove naman tong bahay na to. Wow! So ngayon mga kagala, nandito ako sa The Ruins. At ito nga ay ang kilalang pasyalan dito sa Talisay City ng Negros Occidental. Ang The Ruins ay isang Italian mansion na pagmamay-ari ni Don Lacson at ang kanyang asawa ay si Doña Maria. So ito yung mga itsura nila mga kagala. Ito nasa likuran ko, papakita ko sa inyo. Sana makita nyo ng yan. Yan. Sila ang dating may-ari nitong bahay na to. Ang lakas ng background music. Baka makapiright ako mga kagala. Grabe. Kita nyo mga kagala, pagka labas mo ng The Mansion, may isang magandang fountain na bubungan sa atin. Tapos ito mga kagala, oh, nakikita niyo yung design na to. Bawat haligi nitong The Ruins, ganito yung pagkakadesign. Ang ganda, grabe. Ito ay letter M na sumasagisag kay Don Mariano at sa kanyang asawa na si Doña Maria. Sa likuran makikita nyo yung garden. Tapos may magandang fountain, di ba? Ay, grabe. So, dumadami na yung tao na pumupunta. Ayan. Kanina ako yung kauna-unahan na nakapasok dito.
Ngayon nasa harapan tayo ng tractor. Kakain tayo. Tingnan natin kung mga kagala. Kaya pala tractor kasi yung mga parts ng traktora to. Ito yung ginagamit sa taniman noon ng sugarcane. Galing, di ba? Yung mga sira ng traktora napakinabangan pa at na-display dito. Galing ng taba ng utak, no? Grabe. Yun po. Order ako kagala ng crispy palabok at isang ice cappuccino. So yan muna yung ating breakfast. So ito na mga kagala, umorder nga ako ng crispy palabok na worth 245. So ang dami pala nito mga kagala. So yan, buhusan natin ng sauce. Wow, paano ko kaya itong ubusin? Ang dami, oh. Grabe. Pang isang tao ba to? Parang nagkamali ako ng order. Patakan muna natin ang kalamansi, mga kagala. So, gutom ako doon sa The Ruins. Buti meron din restaurant sa loob. Pero gusto ko lang itry itong tractor. Kung ano ba yung ino-offer nila dito. In fairness, malutong talaga. Kakaiba rin itong ano nila, ino-offer na venue. Nasa gitna tayo ng farm. Kung naririnig nyo yung baka. So yan yung baka, mga kagala. Kung nakikita nyo. So try nyo rin dito, mga kagala, kung makakapunta kayo sa The Ruins. Dalawang kanto lang ito mula dun sa entrance ng The Ruins. So kakaibang experience na kumain ka dito. Talagang yung vibes mala probinsya, ramdam mo talaga. Tsaka ang hangin, nakikita nyo naman yung dahon sa likuran ko, sobrang presko, sobrang may enjoy nyo at chill lang talaga ang pakiramdam dito. So mula sa tractor, sumakay tayo ng tricycle na pamasahe. Pamasahe hanggang doon ay wala kasi ibang way para makapunta sa terminal. Baba na tayo ng tricycle at nandito tayo ngayon sa terminal. Dito tayo sasakay ng Libertad na jeep. So sakay tayo ng modernized na jeep papunta sa Lacson para pumunta ng hotel. Terminal, mga kagala, nasa harapan ng Ceres Terminal na bus. So ngayon nandito ako sa harapan ng modernized jeep. Nandito na tayo ngayon sa Business Inn at luckily nakapag-check-in na tayo at ito ang kanilang reception. So na-assign tayo sa room 111 at dito lang yun sa ground floor. So papunta sa room, madadaanan natin itong pantry area. So pantry ba to o restaurant? Yan, ganda rin naman dito. Tapos yung room natin malapit lang dito. Diyan lang tayo. And then, pasok tayo dito, mga kagala. Yan. Wow. So, parang hanggang third floor lang to. Yan kung makikita nyo. And then, punta tayo sa room. Room tour ko kayo. Ito yung key na binigay. Tap lang natin. Yun, tumunog. And then, pasok tayo. Yan na. Wow! Ganda naman. Kapasok natin, mga kagala, yung keycard nila, hindi tulad ng ibang hotel na inilalagay para magkaroon ng power. Dito, may mga switch para dun sa ilaw. Tapos, ang maganda na gustuhan ko, at hindi ko pa naiikot itong room mismo, may double lock itong pinto. And then, ikot tayo. Katulad nga nasabi ko, yan, dalawang bed yung naka-allocate dito.
kahit na single room lang naman. At ang maganda nga doon, thank you, Business Inn, inallowed nyo ako makapag-check-in ng maaga. And then, merong magandang mirror. Laki ng tiyan ko. Yan yung nakakatawa, malaking mirror. Tapos meron kang working table. And then, TV. Ano kaya ito? Ay, baka masira ako. And then, hindi ko na-expect, meron pa silang pa ganito, pa cabinet. Yan no, di ba? Kasi magkano ko lang to nakuha? Nabuko to ng 1164 or 12 na rin per night, di ba? 2 days tayo mag-i-stay dito. Tingin ko sobrang sulit, grabe. Ang laki ng room. Tapos may, ayan, may mesa pa dyan at may AC. Buksan natin kasi ang init. Galing ako sa labas, grabe. Yan. So nabuksan ko na yung AC, i-high cool ko muna para mamaya ko na siya ihinaan. Pag malamig na. May ganito pa mga kagala Hindi ko alam kung makikita niya. Wait lang, buksan ko muna tong CR. Ito. Meron pang lagayan ng bagahe. Yung mga luggage, yan. Lagayan ng luggage. And then, ito na ang kanilang comfort room. Maganda yung ilaw. Ang parang kinis ka dito mga kagala. Yun. May towel. Meron siyang sabon at saka shampoo. Then, malakas kaya ang tubig. Malakas pa rin. At meron ding malaking salamin. So, yan. Try natin i-flush. Okay naman siya. Ayan. At may shower. So, yun. Yung pa. Yung mas maganda, meron siyang bidet. Meron siyang bidet. Ayan, kung nakikita niyo. Not bad, no? For 1 to per night. Grabe. Ang laki pa ng room. So, pwede nyo ito i-consider, mga kagala. Tapos, ito yung pinaka-view natin sa labas. Meron siyang window dito. Yan. Wow! Sana nagustuhan nyo to mga kagala, no? And i-consider nyo siya next time kung halimbawa pupunta kayo dito sa Bacolod. Tingin ko sulit na sulit itong room for 1 to per night. So overall mga kagala, happy naman ako dito sa room na nakuha ko. Actually, hindi ko na-expect na ganito kalaki yung room. At hindi ito dapat yung ibubuk ko kasi meron akong nakita around 750. Kaya lang yung nakita ko yung review na parang yung pader ay hindi semento, so naririnig yung kwentuhan sa kabilang room. Buti na lang binasa ko yung review, hindi ako nag-book doon. So ito yung second option ko at hindi nga ako nagkamali. So lalabas tayo ng hotel ngayon dahil kagigising ko lang. Natulog muna ako, bumawi ako ng tulog dahil nga maaga yung flight. Tapos after natin pumunta sa The Ruins, nag-early check-in ako. Yun nga, bumawi tayo ng tulog. So ngayon, ang destination natin ay ang Manukan Country. So pupunta muna tayo doon para makapag-dinner, para tikman ang authentic na Mang Inasal. So ngayon mga kagala, nandito na tayo sa harapan ng Manukan Country. Diyan tayo kakain. And then, yung nasa likod ko, makikita nyo ang SM Bacolod. So 10 minutes walk lang to mula sa hotel kung saan ako naka-stay. So ito yung Manukan Country mga kagala. Diyan, ang daming pagpipilian. Yan yung Aida. So ang daming tao mula dito, nakita ako sa labas. Ang daming kumakain. So tara, try natin kung masarap ba talaga ang inasal dito sa Aidas. So ayan, makikita nyo ang daming tao. Hanap tayo ng pwesto kung saan makakaupo. Habang naghihintay ako ng order ko, napansin ko itong paligid ng Aidas Manukan, ang daming maskara sa may gilid. Ipapakita ko yun sa inyo in a while. Kasi ang Maskara Festival dito sa Bacolod ay ginaganap every 4th Sunday ng October. So magandang mapuntahan din natin yon, and hopefully mabigyan tayo ng chance na makabalik dito sa Bacolod. So yun mga kagala, makikita nyo, nakadisplay sa gilid yung mga
mascara. Diba? Iba-ibang design na ang gandang tignan. Diba? Wow. Dumating na yung order ko na pecho. Ito siya. At dalawang garlic rice. So, sobrang malaking gutom. Kaya, excited na akong tikman kung ano bang lasa nitong pecho dito sa Aidas Manukan. Tapos, ito yung masarap yung mga kagala. Itong chicken oil, di ba ang dami? Grabe. Ang dami na mga kagala. Tapos syempre, meron tayong sausawan, toyo na may kalamansi. Diba? Umorder ako ng isang pecho at isang pork barbecue. And then syempre, partner natin yung pork. Very authentic na. Yung lasa niya nanunuot doon sa laman. So iba talaga. Kaya buti nila pumunta ako dito. Actually, kahit ko lang sa usawan, masarap. Lasang-lasa siya. Savory, rather. Tapos try natin itong pork barbecue. Yun lang parang lumalaban. Pero, hindi ko naman lasahan. Yung chicken na sa bibig ko pa eh. Try natin ulit. Sarap. Ganun din. Malasa yung karne sa loob. So, samahan nyo akong kumain dito mga kagala. At pag pumunta kayo dito sa Bacolod, i-try nyo rin ang Aidas Manukan. Dito sa Country's Manukan. Tapos pag pupunta kayo dito, hindi aircon yung area ha. Pero madaming electric fan. Sarap. Sobrang swerte natin nakapunta tayo dito. At kailan kaya ako ulit makakabalik ng Bacolod? Dahil first time ko pumunta ng Bacolod. So para isa inyo to mga kagala. Kain tayo. So taog mga idol. Wala na natira. Kita niyo. Sobrang busog. So yung bill ko inabot ng 289. Sobrang sulit na kasi sobrang busog. Dalawang rice yun. Tapos isang pork barbecue and then isang hindi ko alam yung tawag. Sobrang busog. Pecho. Yun. So pag pupunta kayo dito sa Bacolod, try nyo din ang Aidas Manukan. For sure hindi kayo magsisisi. Sobrang panalo. Hello everyone! Finally, nakabalik na tayo ng hotel at masasabi ko na naging matagumpay ang ating day 1 dito sa Bacolod! Yes! Pupuntahan natin yung mga mura at matipid na pasyalan. So, patuloy nyo ako suportahan mga kagala. See you tomorrow! Bye!